Hello guys, good morning. So sa last meeting gi-end na ko ang ato ang discussion sa Laravel. Kaya ato ang topic mga essentials raman since ki usama gud na ko ang dapat ninyo ma-learn from first year to fourth year. So before mo graduate dapat aware mo o at least gamay nga idea or background regarding mobile development. So ato na siyang insert sa karon nga semester. So mag-start ta. So, ang atong mga content diyan is mga essentials lang gihapon sa mobile app development. So, nakahatag na ko og idea ninyo regarding sa Ionic framework nganong kini ato ang gamiton. Actually, ang Ionic framework is dili pa gyud siya ingon nga kusog diri sa Pilipinas kay mao pa diri pagsud ani diri sa Philippines. Then bago pa lang jud ni start nga daghan na og nangita og developer ani. So once mo work mo sa IT industry pohon, at least na may idea ani nga framework kay usa ni sa possible nga ma-encounter ninyo nga ipa-use sa inyong employer. Ang usa nga competitor ani is ang React, pero wa tay time na para i-discuss pa to. So focus na sa Ionic framework para sa inyong mobile app development nga lesson. So i-check sa nato ang background ani nga framework before ta mag-use. So ato i-check kung unsa ang mga app nga na-build using Ionic framework. So i-try to search. So as of the moment ang mga company nga nag-use sa Ionic framework is mao ni siya. So ang pinaka-known ani kay kining Cisco. So hasta ang CAT nga known sa heavy equipment. So ang ilang mga mobile app is gigamitan nila ang uh, Ionic framework. Hasta ang LG gigamitan niya. So kini ating familiar ni siya, advertising ni sila, broadcasting ni sila, news broadcasting, hindi ko familiar if unsa na sila. Then ang mga company nga big companies nga nag-use niya, so usa sa mga known ani ang Airbus. So kini siya ang Southwest Airline. So nagamit po sila og Ionic framework. So mauna na siya ang mga dagko na kayo nga company nga nag-use sa Ionic framework na. So ni switch sila ani. Usa sa reason nga nung mo switch sila og Ionic kay tungod sa iyang ready to use component. So gi-share na ako before ang regarding siyang component nga no need na ka mag-style pa jud og maayo sa iyang code. So less na lang kaayo ay muhang coding sa style sheet kay ready to use naman iyang component. Ang imong i-add ani ang iyahan na lang mga back end na lang jud. For example kini siya, so dali lang kay siya i-use. So before dili ta maka-start ana if dili ta uh, mag-check kung unsa iyang requirements and unsaon siya pag-install. So sa pag-check sa iyang uh, technical requirements, pwede mo mag-search og Ionic framework quick start. So ang quick start di ay ang keyword is gusto mo mag-learn og lain nga framework. For example, if gusto mo mag-learn og Flutter, so Flutter quick start. So ina na siya. Standard din na siya. So if moay ta sa starting an app, so nay instruction diya unsaon pag-start diri sa Ionic.
So mag-type ra kog Ionic start. Pero naay mga question ana manggawas nga need pa nimo siya i-fill up. Then ang uban is unnecessary kaayo. So atong bahaton na ako'y naandan nga style nga akong i-follow ninyo. So para di makalikay na ta sa pag-fill up, natay i-follow nga uh, kumpleto na nga format nga no need na siya mag-ask. Then naay tulo ka klase sa mobile app nga pwede ninyong ma-build using Ionic. So natay gitawag og tab. So if kabantay mo mobile app design. So aka ng mga tabs is ambot pasabot na ang design niya is ayahang mga tab is naa sa bottom nga part. For example kini siya. Ako lang i zoom. Ay di siya accessible sa zoom. So for example kini siya nga app. So if gamitan nun nimo siya og Ionic, ang gigamit ani is tab kay ang iyahang mga menu is naa sa ubos man. So tab na siya. So makita nimo diri ang option. Ako lang i-padakon. So natay tulo ka option. Pwede ka mag-start og template using tab. So ang iyahang layout kay nasa ubos sa iyahang mga tab. Then ang sidebar menu is naa sa kilid. Then ang iyahang blank is kining blank option is empty gid siya. Ikaw mag-set up sa tanan. So ang side menu sad so mo ni ang gimin anang side menu. Kung kabantay mo na ay mga mobile app nga iyahang mga button is naa sa kilid, for example kini siya. So for example kini siya. Mo na ang example sa side menu. Ang iyahang menu is nasa kilid. Then if i-click nimo siya green, ma-hide na siya. So wala siya sa footer ang iyahang button nasa kilid. So karon i-check pud nato unsa iyahang uh, environment setup. So unsa iyang mga requirements. So duha lang ang need ninyo ma-check if mag-use mo og Ionic framework. Kini ang Node version niya. So abot pasabaan na ana isa Node.js. Dapat naka-install ang inyong Node.js sa computer before mo mag-start. So familiar na mo ana Node.js. So kini siya. So dapat naka-install na mo ani before mo maka-start. Then ang need niya nga lain is ang npm. So kini siya. Pwede mo mag-install ana. Pero if naka-install na kay mo node, usually automatically na-install po na ang npm. So if ato siya i-check, for example ari ko sa downloads, if mag-open ko og cmd, if imo i-check ang node, then so na magawas nga version 20.10.0. So meaning install na akong Node.js. Then ang npm version pod, so ang version po na ako sa npm is 10.2.3. So once again installed na ang duha, so pwede na ka mag use og Ionic framework. So if wala gani, i-install lang siya. So naay way diri sa pag-install. Once again lang ha, if mag-use mo Ionic framework gani, basa lang jud mo sa instruction sa iyang documentation kay if naay mga update go diri ra pud mo reflect. Dili pwedeng inyo na siya timan-an kay almost
every month ma-change yun na siya. So ang pag-install pod sa CLI is mo na siya, imo na siyang i-copy paste. So ang kanang npm install g is meaning ana global. So meaning uh, i-install niya ang Ionic framework globally. So meaning bisag kinsay mo access sa PC, pwede niyang gamiton ang Ionic framework. So wait lang ta until ma-install niya. Medyo dugay jud na siya no kay installation na siya nga daghan og set up sa PC kay medyo bugat magud ang pag-build og mobile app. So ubay-ubay sa jud siya og set up. So okay na siya. So next ana once kini na set up na siya, pwede na jud ka mag-start. So ang pag-start og project, so gi-mention na nako before nga naay tulo ka option. Pwede ka mag-tab, pwede ka mag-side menu or mag-blank. Dili na ko suggested ang mag-blank kay lisod siya ang pag-set up good. Lang if na kay concrete na nga plan sa mobile app nga i-build, pwede ka mag-blank para control nimo tanan nga layout. Pero sa tuang nga case is ang ato gamiton is ang duha, ang side menu og tabs. Akong isugdan ang duha para ma-compare na to unsa ilang porma. So para maka-create ka og project, mag-type ra ko og Ionic, then start, then name sa app. So app dash since side menu man atong gamiton is side menu, then ang name sa default layout nga imong gamiton. So ang first na to i-test ang side menu. Then next is imong i-declare kung unsa nga framework ang imong gamiton. So naka-mention ko ninyo before nga ang view is uh, pwede siya ma-use bisag unsa. Pwede siya website, pwede siya mobile app. So ang atong gamiton is mobile app, view. So ato siyang i-type ang view diri. So mao ni iyang format. So Ionic start, then ang name sa app, apps dash side menu kay side menu atong i-test. Then ang type sa layout niya side menu ato na siyang i-declare. Then ang framework type is view. So if imo na siya i-enter, automatic na siya mo install na siya sa ato ang mobile app, then siya na yung magbuot sa next nga mga step. I-agree na lang niyo if na siya mga questions. So diri na to sa gi-install sa downloads. Mag-wait ta until ma-create na din ha. Normal rin na siya no nga mo take siya og time gyud kay daghan ang iyang file nga set up. So kini siya nga command atong gigamit is naka CLI sud na siya. So common na nato siyang gi-use para dili na ta magsigi og manual setup. So naka CLI ta para command lang atong i-type, then ang katong command na ang mo process sa mga requirements. So usually ang gibuhat ani is gi-download pa na niya ang mga default source code nga gamiton nato. So wait lang ta until masugda na siya.
ako lang i-post ang video di ay ang recording kay dugay mo na siya. So para lang di taas ang video ako lang i-post. So karon na gyud siya na start no. Ni take pag siya og mga 4 minutes before siya na start. So ako lang gibala og record ng video para makita ninyo unsa iyang gipang setup. So kung kabantay mo, na-create nga folder ko diri ako lang So ang gibuhat di anya karon na siya gi-install nga usa sad ka another framework nga gi-use niya as support kini gitawag og capacitor core. So unsa man na siya ang capacitor diay is usan siya ka framework nga ang purpose niya siya ang motabang sa Ionic para mo communicate sa hardware sa cellphone. For example, if gusto ka mag-take og photo using sa imong app nga gi-build, need ka og capacitor camera para ma-access nimo ang camera. Then if gusto nimo i-access ang network sa cellphone, i-check nimo ang speed sa internet, unsa ang IP address or location sa ISP ang provider. So ma-check na nimo siya using capacitor sad. Then for example, if gusto nimo i-access ang drive or ang SD card sa cellphone, capacitor sa dimong gamiton na para ma-access nimo. So siya ang nagpatunga between Ionic and hardware device. Kay ang Ionic is JavaScript mo na siya, so wala siya direct nga access sa device hardware. So mo na purpose niya. So ang next nga process ani download na dili ka siya importante. So ako lang sa i-post balik ang video para di ka siya tantong taas. Ako lang ipakita no ang result sa manyang installation. So na siya ay 114 ka package gi-install. And then zero vulnerabilities, so meaning wala siya possible hackable nga source code. Then nag-install pa gyud siya og lain 712 package, so ana siya kadaghan within 10 seconds lang. So mo na siya, so na-install na siya. Then na question 3, create free Ionic account. So para di ta mahasol ato lang i-no. So ni proceed siya. So okay na siya. So pwede na to siya i-clear na kay na-install naman ang app. So karon pwede na to siyang i-close ang CMD na, then mag-open ta og PS Studio. So dara ang na-download nga app nga mga initial requirements ng mga source code. So i-open na to siya sa VS Code. So dara atong i-open ang project nga na-create ganiya nasa downloads. So ang next is unsa siya pag-start. Ang button ninyo is ari mo sa terminal, new terminal. Then lahi ang pag-start aning Ionic. So ang imong i-type is Ionic serve. So wait lang tang ma-set up siya. Then ang nakanindot diya ani kay while nag-code ka, live siya ma-edit dito sa browser. Then sa browser nimo siya ma-test, pero if ready to compile na, pwede na siya i-convert into iOS o Android. So ni-open siya automatic sa sa Firefox. So dili ideal ang Firefox di ay basta
mag-code mo og Ionic. So ang need jud niya nga browser is kining Google Chrome. So Google Chrome ato gamiton. So wa siya na start kay ang common din siya nga mistake dai no. Pag select na ko diri is ako siyang gi control C. Then ang meaning sa C is kill. So mo na nga ang server is na kill siya. So ato lang balikon Ionic serve. So available siya sa port 8100. So ni-open na sa automatic ang Firefox. So tarong matusog copy. Tara. So, kung kabantay mo, whole browser ang yang gi-consume. So ang bato na to ana para mobile view gid siya, i-right click na siya. Then magawas ni siya. So if dili magawas ang frame, naay option diri. So naay hide frame. So wala na siya frame. If gusto nimo siya ipakita, so show device frame. Then na siya mga device view options. So if ari ka sa dimensions, then sila ka og for example Asus. So abela un ani yang view sa Asus ZenBook. Then if i-check na to sa Nest Hub. So ani siya og forma pod. So ana iyang forma if i-access nimo siya sa Nest Hub nga device. So napay mga lain option diri, Surface Duo, so wala siya screen. So mo ni siya ang nice screen. So mo ni siya ang example atong gipakita nato nga overview. Okay, so quick start di. So kung naka-remember mo kato akong gipakita nga option katong start side menu o tabs. So mao ni siya ang example sa tab. Ma-click siya dire. So if imo siyang i-click, so dali na kayo siya. So mo ni iyang default niya nga layout. So imagine dili na nimo siya i-code ang iyang layout. Dali na lang jud kaayo. So ang kulang na lang ani sa pag-add og content. Then next is ang atong testingan is katong tabs nga layout. So magbalik ta sa downloads nga folder kay mag-open na sa taog CMD diri. So ako lang balik ko no ang pag set up og app is ingon ani Ionic, then start, then ang next nimong i-provide is ang name na sa app. So atong gamiton karon kay tabs man, so app tabs. So pwede na nimo i-name og lain ha. For example, sample, so sample app. Then ang atong gamiton is tabs. Then ang type sa yang framework, UI framework nga gamiton. Ang atong gamiton is Vue of course para mausara ang knowledge ninyo. So the same gihapon. So ani din siya no. So since dugay na ko last nag-install og app, ang first try dugay din ang ikaduha dalit na lang siya kay gi-record gi-save man ang uh, mga old memory atong first app nang gi-reuse sa diri sa ikaduha. So yun ana iyang setup.
na-create na siya. So while nag-install na siya, ako lang siyang i-share regarding ani ang default nga layout niya. So of course kabalo na mo aning uban nga wala gyud ni siya pulos ang uban, pero di siya pwedeng i-delete kay default configuration na siya. So no need din yung editor kining byte ang tsconfig. Ang package is auto modify na siya, depende sa mga kipang install nimo. Then ang index.html is wala jud kay i-change ani diri. So ang imuha lang i-change is ang name sa app. So, kung kabantay mo, ang title sa app is a unique app sa babaw. If imo na siyang i-listen, ang imuhang i-listen is kini alang. So for example is uh, food delivery atong i-name sa app. So if imo na siya i-save, automatically mo update na siya. So nahimo na siyang food delivery sad. So ila na siya ka simple. So ang iyahang installation kay ongoing pa gihapon, no. So wait lang ta para ma-check po ninyo unsa iyang ipang-install lain. Pero actually the same jud na siya sa kini ang first nga side menu. Ang diferensya ra dyan is kini lang. So at mag-install lang ta og lain para makita ninyo unsa ilahang diferensya. So almost done na siya. Wait lang ta nga i-declare niya nga okay, successfully. So nanato siya, nag-ask siya if mag-create pa ka account. Ato lang type lang mo og n. Okay. So na-install na siya. So ato gyapon siya i-close. So karon ato na siyang i-stop. Try na di siya i-stop. I-add na to ang usa ka project. So the same gyapon ang ato ang pagparana ni is a unique serve. So kabantay mo iyang port is 8101 na siya. Kay akatong first atong gibuhat gud is 8100. So ang mo na iyang diferensya. Ang iyang button is tab. Nasa tab ang nasa ubos ang iyang mga menu. So naka-tab na siya. So mo ni siya ang mahimo ng default nato nga layout sa mobile app. So ang kulang na lang ana ang pag-edit na mismo sa content. So sa next nga video ato na siyang pang-editon iyang content. Then ato siya kumpletuhon, no. Naay usa ka option last nga dili gyud siya common gamiton. So ato gihapon siyang i-try. So ang katong blank. Blank ang ato ang gamiton nga layout na sad. So the same gyapon og concept. A unique start. Then ang name sa app ato lang i-name siya simple kay blanco man siya. Then ang next is iyang type. So since blank man, so type ta og blank. Then imo sad i-declare kung unsa nga UI framework ang imong gamiton. Then click enter.
same lang siya og way no. So ako lang siya i-post. Ibalik lang ako once mahuman sa install na. So almost done na ang installation sa blank layout. Then so wala siya nag-ask ipag-create pa ta og account. So karon ato pud siya i-open para ma-compare na to. So ang ikatulo is ang simple nga folder, new terminal simple. Then a unique serve. So lahat na po siya nga port is 8102 na po siya. Ay, sorry. Na pilabot na ang exclamation. So, mo ni siya ang forma sa iyahang blank. So, wala siya footer menu, din wala po siya side menu. Empty gud siya. So, mao na iyahang diferensya. So, ato ibalik no. Ang side menu is ginaani siya outbox archive. So, editable na siya ang content ha. Sample na siya. Then, ipare ka sa uh, tabs is nasa ubos yung menu. So, tab 1, tab 3. Then, ang blank is wala siya sulod. Yung na siya. Then, kung kabantay mo, dark mode ang yahang default. So, ang kanada siya is karon good, mostly jud na dark mode ang mga mobile app na. Pero, pwede na nimo siya i-disable. Ang pag-disable ana is, for example, diri sa side menu. Diri sa side menu is naay folder nga source, then theme. So, naay variable din ha nga empty. So, if naay mga custom layout mga buhaton, diri nyo i-input like CSS code para i-change ang header color. So, pwede mo din Then, para i-disable to ang dark mode, ari ka sa main. So, mauni ang mga defaults CSS nga gigamit sa mobile app. So, gi-create na nila daan ang base. Then, naay a unique dark mode. So, naka-enable mo gud siya maong dark mode. Pero, if ato siya i-disable, at ato siya isulod og comment, so nahay mo na siyang light na. So ina siya. So the same po din if imo siyang elisan, naagya po na siya diri sa main. Imo lang ni siyang i-disable ang CSS para sa dark mode. So mahimo na siyang light na. So usa sa mga gamitonon po ninyo, additional idea lang ni, kung kabantay mo ang sample nga icon diri sa footer is naka triangle, circle and square.
So ang Ionic DI is na ay own nga list of default menu icons. So if inyo siya i-check ang list, i-search na ninyo yung Ionicons. So for example, magsis ka og user, mao ni ang mga icon nga under sa user nga keyword. Then na siya tulo ka klase. Na siya field. So pwede na siya ilisan ang color no, optional na siya. Ang option is dark lang jud. Then napod siya sharp. Actually ang radius ra sa tumoy mo ay nawala na mong di ka siya maklaro. Then ang outline is ang mga linya iyang makita. Ang field is gikoloran siya. So for example, kini siya atong gamiton user. No. Atong gamiton is home. Common ni siya sa app. If mo siya i-click, home ang iyang gigamit nga keyword. So para ma-change ni ninyo ang kini siya, ato lang ilisan. I-remove to ni siya kay di mo siya gamiton na nato. Simple, i-remove sad. So mo ni ayang default structure nga dinyo pwede i-spawn. If mo arita sa views na ay tabs pages din ha. So na diha ang mga icon nga gi-use niya sa footer part. So na siya ellipse, square and triangle. So mag-add ang ko og home nga icon. Then if imo siya ilisan dire ang triangle, so nahimo siyang home na. Then ang text is pwede mo ilisan og home. Then for example, ilisan nimo ang color. Ang pag-ilis og color sa footer is dire ra gyapon. Ari ka sa ion tab bar, then butangan mo siya og color. Then ang value ani is the same sa Bootstrap. Na sila medium of primary, secondary, medium o warning, danger. So ipatong gamiton ang warning. So nahimo siyang yellow. So inana na siya. Then ang next natong buhaton is atong i-modify ang home lang usa. Pero ang mga introductional component lang. So kado lang mga common ampot pasabot ana. So for example, diri sa home, if ato siyang ilisan ang content, then remove na to ang full screen. Remove pud na to siya. Then since wala man siya gamitan, remove pud na to. May mo na siyang empty. Then ang kining tab 1, so mao ni siya. So editahan nato siya og home. So na kay free space para sa imong home screen. So ingon ana ra siya ka simple. So kana lang siya regarding sa introduction sa user interface. Then ako sa i-discuss ninyo last ang part sa yahang structure. So need ninyo siya masabtan para mag-gets ninyo. Then inyong ma-reconstruct ang structure if unsay kung unsay requirement sa client. So next ano sa public. So ang kining public is ang naa din isang 5 icon lang. So pasabot na lang 5 icon is mauni siya ang kining makita nga circular. Mao na siya. 5 icon na siya.
Then ang isulod nimo sa folder nga public is katulang mga accessible sa public nga mga asset. So pwede ang picture, video, or mga GIF, mga icons pwede. So ana siya. Then next is adto sa source. So ang meaning sa SRC is source, meaning meaning ana ang mga source code nga nga need sa application is naa dere. Then so sa source code is na folder nga component. So ang kining component is portion ni siya or section ni siya nga reusable. Kung makabantay mo sa views sa tab 1 gitanggal na nako, pero sa tab 2 naa siya explore container, which is mao ni siya. Then sa tab 3 is nagyapon siya explore container kay reusable component man ni ang imong ibutang diri. Then next is ang router. So ang router is common na ni sa inyo, gamita po rin nyo sa view ni o sa Firebase. So ang paghatag di siya og link sa screen. So for sure aware na mo ana sa view lang. Then ang theme, dili ka mag-add og custom mga CSS. So the same ra gyapon na sa uban, for example. So background color green. So mangin ana. So the same ra gyud sa CSS. So wala na siya function din, no? Wala siya, hindi siya mo effect. Normal na siya. So ako lang i-delete. Then next is ang views. So there is a views is ang nakalisod daw ani is naka-direct siya sa screen pero dili na siya mao ang standard. So ang views code is ang per screen na siya. So for example, naka home screen. Mag-create ka dapat og folder ana, then home. Then ang code niya is index.view. Then ang kini ang content ng index.view is ang source code na para sa home. So ako na siya i-discuss further pa jud, no, sa next nga video. Then need ta mo stop diha kay mag-limit ra ko og 1 hour per video. So stop ta din ha. Mag-upload ko next meeting og additional details niya. Then dili ko muhatag karon activity kay introduction pa ni siya. So narinig ninyo if inyo siyang i-try. So that's it. Enjoy ang time ninyo sa coming weekend. Thank you.